Nag-text ha? Ako si Text na ba? Neneng Viloria, miyembro ng Samana. At apat na mahigit ng 5 dekadang naninirahan dito sa Barangay Corazon de Jesus. Inaasahan namin na kahit na anong oras ngayon, pwedeng pumasok dito yung mga demolition team at muli nilang isasagawa yung kunwari mga voluntaryo lang ang kanilang gigibain, pero sa totoo lang, dadamay-damay nila yung lahat ng kabahayan dito. Maging kami na hindi nagbo-volunteer. Hindi totoo yung sinasabi ng mga estrada. Kahit kailan hindi sila tumupad sa mga sinasabi nila pagka sa usaping demolisyon. Tandaan ninyo yan. Di ba noong 25, may dumating na moratorium na pinahihinto ang pag-iba dito sa barangay, sa Penal Season. Alam na nila yon, pero hindi nila kinilala yon. Dahil dito nga daw sa may San Juan, ipinapangalandakan nila na may sariling otonomiya ang San Juan at hindi pwedeng utusan kahit ni Pangulong Noynoy. So ano magiging labanan? Pagka dumaan kami sa legal na wala kaming mahihita. Kaya dito kami magbabarikada kami, mamatay man kami dito sa labas. Aantayin namin talagang paglusog nila. Sa totoo lang po, dati kami nakatira sa Madrigal Compound. Yung Madrigal Compound, isang pribadong lupa yun ng mga Madrigal, pag-aari na Susana Realty, na ibinigay na sa mga tao. Pero sa pilitan nila yung idinimolis makalipas ang 20 taon. 20 years kami nanirahan doon mula 1979. At pagdating nung 1999, sa pamumuno, di ba presidente pa na si Era? Tapos mayor si Jinggoy. September, dumating yung notice nila, gigibain na daw kami October. So giniba talaga nila kami. Kahit hindi kami nagbo-volunteer, lahat ng sinama nila sa tripping, titingnan daw yung lugar sa Kalawan, lahat ng sumama sa tripping, pinapirma nila sa attendance. Yun na pala ang ginawa nilang bogus na asosasyon na pumapayag daw ang mga tao doon na voluntaryong magigiba. Tapos doon kami nilipat sa Montalban. Ano ang Montalban na yun? Ang Montalban na yun, maraming namamatay na tao doon dahil sa sobrang init, sobrang layo. At ngayon, yung mga natitira lang ng mga tao na nagsusurvive doon, meron talagang hanap buhay na makakapag dahil ang pamasahe lang mula doon hanggang dito sa may kung mamamasahe ka, mahigit na siguro kulang-kulang 150 o 200. So sa madaling sabi, kung ang kikitain mo maano lang na 200, mamamatay na kayo doon sa matitirang 50 pesos. At ilan na yung on the record yan, ilan na yung mga nilipat na kasama namin dati doon, namatay na lang ng walang dahil sa walang matakbuhang malapit na ospital. Merong bata, may matanda, merong mga malalakas pa. Merong nga sinaksak dun ubusan ng dugo. Kasi namatay, 13 anyos lang yun, 14 anyos. Yun lang. Kaya ayaw talaga namin dun. Lalo pa ngayon yung kanilang ilalagay na na lugar, hindi pa yun talaga gawang-gawa. Mas gawa pa yung kasiglahan noon dahil talagang patag na, ayos na. Ngayon nakita mo, nabibitak-bitak. Nagkakaroon ng tinutubig agad. Tagal ng ulan, tumutubig na agad, pumapasok na sa kabahayan. Ari yun sa mga parting mataas, hindi. Pero ang stand ng samahan, papayag lang kami mag-iba dito. Kung bibigyan nila kami dito rin sa lugar na ito ng on-site relocation. Kung hindi nila kayang ibigay yun, hanapan nila kami sa loob ng San Juan na relokasyon. Yun lang. Wala na kaming magiging At tumupad sila sa usapan, hindi yung lang sila ng
salita pero hindi nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Nandun daw sa Minipang, mayroon daw